Hinakot lang daw po ang kanyang mga supporters at pinagpapadlock pa po doon. Pati daw po mga pulis hinakot po sa campaign rally. Akala ko ba malakas ang inyong alyansa, PBBM? Bakit mo pinagsuot ng pulang t-shirt ang mga pulis, ginawa mong sibilyan? Sabi pa dito mga Lodi, guys, ayaw kami palabasin kasi hindi pa raw po dumarating si PBBM. Ano pong rason mga idol? Gutom na kayo, nasuhaw, wala libre merienda, may tubig. Hindi na pagkawasan ng tao kay ano dapat si BBM. Huli ka, Balbon! Booking na booking niyo mga katodoan na ginagawa nyo dyan sa inyong rally. Mga tansong talangka, ito ba'y pinagmamayabang ninyo na mahal ng taong bayan si PBBM at maraming nagawa sa ating bansa? Pakaway-kaway po siya dyan. Pero wala naman po talagang may pake kay PBBM. Kayo na lang ang naglolokohan dyan sa sinasabi nyong napakalakas ng inyong alyansa, PBBM. Lahat ng iyong inendorso, PBBM, lagapak yan. Ikumpara po natin yung natatanggap na suporta po ni Tatay Duterte. Ikumpara po natin dito po sa suportang ibinigay ng taong bayan kay PBBM. Wala pong panama. Ito pong alyansa ni PBBM. Kaya po, sa pilitan na lang po ang ginagawa nilang campaign rally. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lodges, Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Ako po'y nagbabalik para talakayin po ang mga kaganapan na ginawa pong rally ni PBBM dito po sa amin sa Davao. Pero Davao del Norte po yan mga idol Hindi po Davao City pa. Eto kasi mga idol, may nagyabang na isang loyalistang tanso na bininisita na daw po kami dito ni PBBM at saka ng kanyang mga senatorial candidate dito po sa amin sa Davao. Nagyabang pa, akala mo naman talaga hindi ko mahuhuli. At meron na nga po nag-message sa atin, nalodi natin. Sabi niya dito, idol, nag-mention po ako sa inyo na video. Natatawa daw po siya mga idol, dun po sa Carmen, Davao del Norte. Hinakot lang daw po ang kanyang mga supporters at pinagpapadlock pa po doon. At dahil curious po ako sa nangyari mga Lodi, nag-search po agad ako at eto po yung mga lumabas na balita. Pati daw po mga pulis hinakot po sa campaign rally. Akala ko ba malakas ang inyong alyansa, PBBM? Wala na ba talaga? Pati pa nga pulis na hindi naman dapat nagpapartisipa dyan sa political rally na yan? O ito mga Lodi galing po ng SMNI. Pakinggan po natin mga idol. Lalo na naman maiinis yung mga tansot talangkahan nito. Lalo na naman silang masasaktan dito sa ginawa kong video. Kaya po nila ako binabanatan. Ito po, panoorin nyo. Pinagsuot po ng kulay pula na damit at walang mga armas ang nasa 55 PNP personnel ng Davao City Police Office nang dumalo ito sa rally sa Davao del Norte na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa PNP, dagdag seguridad lamang ang mga pulis na ito at walang halong pamumulitika. Sinasabi po dito na dagdag seguridad lang daw po para kay PBBM at walang halong pamumulitika. Bakit mo pinagsuot ng pulang t-shirt ang mga pulis, ginawa mong sibilyan? At ito pa yung nakakatawang rason nila mga idol at hindi po nila madepensahan. Ang nasabing memorandum ay naka-address sa Davao City Police Office para dagdag puwersa ng Presidential Security Command upang tiyakin ang kaligtasan umano ni Pangulong Marcos Jr. mula sa nasabing aktibidad. Pero kapansin-pansin sa nag-leak na memo sa paragraph 4 kung saan inuutusan ang nasabing mga pulis na magsuot ng damit na kulay pula imbes na uniforme at dapat walang mga armas. Ito yung komplikadong sitwasyon. Sinasabi po nila na wala pong halong itong pamumulitika na pinagsuot po ng pulang damit ang mga kapulisan natin para lang daw po di umano sa seguridad ni PBBM. Pero ang tanong, bakit wala pong armas ang mga pulis kung seguridad pala ni PBBM ang pinag-uusapan dito at kinuha nyo pa yung mga kapulisan niyan sa Davao City? Anak ng tinapay naman, oo, wag po kaming gawing bata, PBBM. Eto ba yung mga pulis na pinagsuot nyo ng pula para magbantay sa iyong seguridad? Tapos walang armas?
At may naglabasan po mga video na ito po mga tao na ito ay pinagpapadlock dahil ayaw po silang palabasin. Wala pa raw po kasi ang inyong mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. O ito ha, ebidensya po ito sa isang nagpost mga lodi. May gutom na kayo. May bata po. Wala guys, di may pagawasan guys. Para naabot si BBM. Sabi pa dito mga lodi, guys, ayaw kami palabasin kasi hindi pa raw po dumarating si PBBM. Ano pong rason mga idol? Bakit po gusto nila lumabas? Gutom na kayo. Uhaw. Wala libre merienda. May tubig. Hindi na pagawasan ng tao kay para naabot si BBM. Gutom na daw po sila, uhaw, wala pong libreng merienda. Ayaw po silang palabasin dahil hindi pa raw po dumarating ang inyong mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano to? Kidnap rally? So eto pa mga lodi, akala ko ito lang po yung video na nag-leak. Meron pa pong isa mga idol. Panoorin nyo rin po mga lodi. Diyan din po yan sa Davao del Norte. Maraming rally guys na dili na pagawson. Damay maraming rally na ang gawas dili na kasulod. Ang nakagawas daan na gusto mo sulod dili na kasulod. Tanawa luoy na ang panggutom na. Eto ang sabi mga idol yung nag-video. Kakaiba daw po itong rally na to. Yung mga nasa labas ayaw pong papasukin. Yung mga nasa loob naman daw po ayaw palabasin. Para siguro sabihin na napakaraming supporters ni Bongbong Marcos Jr. na nag-aabang sa labas at ayaw papasukin. Pero hindi nila alam na may video na lumalabas na ayaw po silang palabasin yung mga nasa loob dahil nagugutom na nitong mga pulis dahil hindi pa raw po dumarating si Bongbong Marcos Jr. Huli ka balbon, booking na booking ni mga katodohan na ginagawa nyo dyan sa inyong rally. Feeling nyo kasi, marami pa rin sumusuporta sa inyo. Hindi nyo naman kasi alam na kaya lang sinuportahan ito si Marcos Jr. dito sa amin sa Davao. Walang ibang dahilan dahil yan kay VP Sara Duterte. At ito pang malupit mga idol may lumalabas kasi na video rin na ito daw pong mga pumunta daw po sa rally o campaign rally nitong alyansa ni PBBM hinakot lang daw po di umano. Ito daw po yung mga bus na ginamit dun sa rally na yun kaya parang ang dami-daming pumunta dyan sa kanilang campaign rally. Hindi nyo po talaga matatago ang inyong mga ginagawang kapalpakan dahil po mga idol wala na pong sikreto ngayon na hindi pwedeng hindi mabulgar sa social media. Etong LCI bus ang ginamit po nila na panghakot na po di umano na mga supporters ni PBBM dyan po sa kanilang campaign rally. Akala ko ba napakalakas ng inyong alyansa PBBM? Bakit sa pilitan yata ang inyong ginagawang rally dyan sa inyong mga kinakampanyang senador? Hindi nyo ba alam na pinagtatawanan na lang ito si PBBM na mga tao dahil minamain condition po nila ang mga tao na marami pong sumusuporta dito po kay PBBM na wala naman na talaga. Bagsak na bagsak ka na sa taong bayan PBBM kaya wag mo nang pilitin. O eto pa ang mga ebidensya na wala pong may pakialam dito po kay PBBM sa kanyang ginagawang pag-iikot sa Davao del Norte po mga idol, hindi Davao City. Pakaway-kaway pa po itong inyong Pangulo pero wala naman pong gustong magkipagkamay o lumapit sa kanya para magpa-picture. O, eto ba? Mga tansod talangka, ito ba'y pinagmamayabang ninyo na mahal ng taong bayan si PBBM at maraming nagawa sa ating bansa? Pero bakit ganito? Parang awkward naman masyado mga idol. Wala pong may pakialam sa kanya dito sa pagdalo niya sa Davao del Norte. Kung hindi ako nagkakamali, ito pong dinaluhan ni PBBM, ito tumoy sa Tagum. Oh, akala nyo tapos na? There's more! Pakita po natin wala masyadong bodyguard si PBBM. Umikot po siya dito. Kung hindi pa rin po ako nakakamali, sa Tagum din po ito mga idol. Pakaway-kaway po siya dyan. Pero wala naman po talagang may pake kay PBBM. At ito pa, marami pa mga idol. Inagtatawanan na lang talaga. May araw pa dyan mga idol. Wala talagang may
pake. Oh, bakit nandito to? Parang ganun yung gusto sabihin ah. Hindi ito yung pinunta namin dito. Hindi si PBBM. Ayuda ang kailangan namin. Hindi si PBBM. Parang ganun yung gustong sabihin eh. At may naririnig pa tayo mga Lodi, hindi ko lang alam kung totoo ba to, na kaya po pumunta itong mga tao dito sa ginagawa nilang campaign rally, dahil may pangako daw pong pera at bigas. Hindi ko lang po sure yan ha, kaya nagsipuntahan. Pero eto po ang malupit dyan mga Lodi. Pati po sa Iloilo, wala pong paki kay PBBM. O pakinggan nyo mabuti ha. Kawawa naman si BBM, pumunta ng Iloilo, hindi man lang pinansin ng mga tao. Ito, tingnan nyo guys, oh. Ano reaction ni BBM? Nangihina si BBM mo dahil siya pinapansin ng maraming tao. Parang siya na lang po napagod sa ginagawa niya eh. Sa pag-iikot nila dyan sa pangangampanya sa kanyang senatorial slate, wala naman po talagang may pake. Oh, ito pa mga idol. Kung ito si PBBM, pupunta ng Davao City, ganito lang siguro ang matatanggap niyang suporta. Sino yan? Sino yan? Walang iba kundi si Carlo Nograles at saka si Mix Nograles, mga idol. Napakalupit naman ng supporters ni Bongbong Marcos dito sa Davao City. Kayo na lang ang naglolokohan dyan sa sinasabi nyong napakalakas ng inyong alyansa PBBM. Kasi ito, si Carlo Nograles at saka si Mix Nograles, wala po ito sa kalingkingan ng Duterte na tumatakbong mayor at congressman ng 1st District. Natingin nyo ba mananalo tong dalawang to, tas yan ang sumusuporta sa iyo? Lahat ng iyong inendorso PBBM, lagapak yan. Yung senador na hinawakan mo, panigurado, baka swertehin kung merong makapasok na isa dyan. O eto ang katotohanan mga idol. Ikumpara po natin yung natatanggap na suporta po ni Tatay Duterte. Ikumpara po natin dito po sa suportang ibinigay ng taong bayan kay PBBM. Tingnan po natin mga Lodi kung sino po talaga ang minahal ng ating mga kababayang Pilipino. Di ba? Ganto po ang tunay na suporta. Tingnan mo si PBBM mga Lodi. Wala naman lang halos kumamay sa kanya dyan. Nilapitan niya pa yan. Pero kay Tatay Duterte mga idol, pati mga pulis, kung sino-sino po ang gusto magpa-picture kay Tatay Duterte. Tapos sinabihan pa tayo dito na wala na daw pong nagmamahal kay Tatay Duterte. Ganyan ba ang matatanggap na suporta ni Tatay Duterte kung wala nang nagmamahal sa kanya? Ito ang katotohanan. Ito ang tunay na survey mga idol. Maniwala kayo sa hindi, ang mananalo po ngayong senatorial election lahat ng inendorso po ni Tatay Duterte. Wala pong panama. Ito pong alyansa ni PBBM. Kaya po, sa pilitan na lang po ang ginagawa nilang campaign rally. Dahil mga Lodi, kung wala po silang ipinamimigay na ayuda sa kanilang campaign rally, wala naman po talaga maglalaan ng oras para lang suportahan ito po si PBBM at saka yung kanyang kandidato. Ayan naipakita ko na sa inyo mga Lodi kung ano ang kaganapan ng pagbisita ni PBBM dito po sa amin sa Davao. Hinahamon ko lahat ng mga vlogger ni PBBM, lahat ng mga Marcos loyalist vloggers. Kapag nag-campaign rally ito si PBBM dito sa amin sa Davao City, i-vlog ninyo kung anong mangyayari, yung totoong vlog. Wag yung mga highlights lang na marami pong nakapaligid na binayaran po yata para lang makapunta dyan sa kanilang campaign rally. Yung wala sanang ayuda na pinamumudmod, yun ang totoong campaign rally. Hindi gaya ni Tatay Duterte, kahit tarpaulin wala siya dito sa amin sa Davao City. Dahil kampating-kampati po yan na siya ang mananalo bilang mayor dito ng Davao City. At Vice Mayor si Basti Duterte. 1st District Congressman si Pulong Duterte. Hanggang dito na lang po mga idol. Iyakan na naman yung mga tansong talangka dyan. Puputaktihin na naman tayo dyan sa comment section. Wala akong pakialam sa inyo. Stay safe and God bless you all. Duterte. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel,
Baka naman